I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Magandang umaga sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon dahil tayo ay nagkatipon sa araw na ito upang siya ay ating papurihan, sambahin sa araw na ito. Thank you, Lord. Tayo umawi. Dapat ka ng
sa aming pagpupuri at pagsamba sa iyo. Subalit ang aming mga puso ay nag-uumapaw, Panginoon, sa pagpupuri at pagsamba at pagpapasalamat sa lahat ng ginawa ninyo sa aming buhay at gagawin pa sa aming mga buhay. Dahil ang gagawin pa ninyo at patuloy na ginagawa sa aming buhay ay bawang mabuti, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil kayo ang aming Ama. Salamat, O Diyos, dahil ang handog na awitin at pagsamba ay tinanggap nyo nga po sa iyong presensya. Salamat, O Diyos, purihin ka higit sa lahat sa iyong presensya sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Salamat po. Ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba at pagluwalhati ay sa iyo lamang aming Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ng Espiritu, lahat po ay magsabi ng Amen. At pangalan ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Mainit po ba? Grabe ang init. Ilang araw na nararanasan natin ang init ng panahon. Nawa ang init ng pag-ibig natin sa Diyos, ang init ng paglilingkod ay magpatuloy. Amen? Amen. At dalangin ko po na sa umagang ito, as we listen to God's Word, ay ipuin ng Diyos ang inyong mga puso at minsan pa buksan ang espiritual na pandinig at ang isipan natin mabuksan at makita po natin kung ano ang pangungusap ng Diyos sa ating mga buhay. Makita natin kung paano kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay. At lakaran natin ang mga salita ng ating Panginoon na punong-puno ng pananampalataya. May kakaibang pagkilos ang Panginoon habang ang kanyang salita po ay inihahayag sa kahit saan dako. Dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay kahit na imposible na sa tao, kayang-kayang gawing posible ng Panginoon dahil sa kanyang mga pangako. Nung nakaraan, celebrate natin yung Resurrection Sunday, ang pagkabuhay minsan pa muli ng ating Panginoon. Celebration ang nangyari. Dahil hindi na natiling patay ang ating Panginoon, kundi siya ay buhay. Buhay ang ating Panginoong Diyos. At yun ang pag-asa natin, kaya tayo masaya, kaya tayo nagdidiwang, kaya tayo masiglang mga Kristiyano, sapagkat ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay buhay. Hindi siya nanatiling patay. At ngayon po ang pag-uusapan natin ay ang salita. Ano ang salita? The Word. Ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Sabi po sa John chapter 1 verse 18. 1 hanggang 18. Mahaba po ito, kaya iisa-isahin natin mamaya. Ano po? Pag-iisa-isahin natin ito. Pero dahil ang pag-uusapan natin ay word, ang salita. Ano ba ang salita? Kapag nagsalita ako, may lumalabas na salita. Pwedeng ibang dialect, pwedeng ibang language, speech, yun yung salita. Lumalabas, may sounds na lumalabas. Pero, iba yung salita na sinasalita ng tao, sinasabi natin, kesa dito sa ating babasahin sa salita ng Diyos, sa John chapter 1, verse 1 and the following, na nagsasabi dito na ang salita ay naging tao. Nabuhay, nagsalamuha, nagsakripisyo, nanirahan kasama ng mga tao, sinunod ang kalooban ng Diyos Ama, tinubos ang kasalanan ng sanlibutan, siya ay banal,
hindi nagkasala kailanman, subalit naging kasalanan para sa sangkatauhan. Dakila ang kanyang pag-ibig, walang kaparis, walang katulad. Siya ay namatay at siya ay muling nabuhay. Ito ang salita. Sino itong salita? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Diyos na si Jesucristo. Sino nga ba ang salita? Ano nga ba ang dala ng salita sa sanlibutan? Ano ang dala-dala ng salita sa sanlibutan? Upang malaman ng mga tao, itong pag-uusapan natin ngayon, upang malaman ng lahat ang kahalagahan na ang revelation ng Diyos Ama ay sa pamamagitan ng Diyos Anak. Kaya nakilala ang Diyos Ama at kinikilala natin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At upang ma-realize natin na kailangan ng tao ang personal na pananampalataya sa Diyos at yung transformative power ng Word ni Lord. Ang Word ni Lord na nagbabago ng buhay ng tao. Kaya nga po, believing in Jesus is seeing the Father in Him and believing in His Word that brings salvation. Kailangan maunawaan ng bawat Kristiyano, ng bawat tao, na ang salita ay ang Diyos. Basahin po natin nakasulat sa John chapter 1, verses 1 hanggang 3. Muna tayo. 1 hanggang 3. Sabi dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ulitin ko po ulit, balikan natin. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Verse 2. He was in the beginning with God. Kasama na ng Word ang Diyos Ama, ang Creator. Verse 3. All things were made through Him, and without Him there was not anything made that was made. Walang nagawa at walang magagawa kung wala yung salita. At kung titingnan po natin sa Genesis chapter 1 verse 1, ang nakasulat po doon sa creation, in the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning, God. In the beginning, God. So, balik tayo. Pag titingnan natin sa John chapter 1 verse 1, was the Word. The beginning was the Word, salita. The Word was with God, and the Word was God. The Word means, anong ibig sabihin ng word dito? Hindi yung salita lang na sinasalita natin, ay speech or sounds. Kung hindi merong, ito ang nagde-describe ito kay Jesus. Nag-emphasize ng divine nature na role ni Jesus sa creation. Sino si Jesus dito? Yung Word. The Father, the Creator, speak the Word, and the Word is Jesus Christ. And the Word is God. Father God, God the Son, and God the Holy Spirit. 3 in 1. We believe in one God. God the Father, kasama niya na ang anak. Sino yung anak? The Word na binigkas niya. At nung binigkas ang Word, nangyari. Sabi ng Creator, ng Father, the Abba Father, sabi niya, let there be light. And the Word lumabas, and there was light. And the breath of God is the Holy Spirit. That is the power of God. So the Word is Jesus Christ, and the Word is God.
Ang word na logos, nagdi-describe kay Jesus, nag-emphasize ng kanyang divine nature and role sa creation. Kaya sa creation pa lang, naroon na po ang ating Panginoong Jesucristo. At yung word na logos, something greater, something more significant, na may nakikita ka na mahalaga, na importante. Ang idea na naka-attach sa word na logos is yung reason, yung logic. Kasi noong araw, wala pang hugis ang mundo. Wala kang wala, zero. Kadiliman lang. Pero nung nagsalita, nagkaroon ng hugis. Dahil sa salita, nagkaroon. May order, nagkaroon ng order. Nung nagsalita, may liwanag at sineparate yung liwanag sa dilim. Nagkaroon ng tubig, sineparate yung lupa sa tubig. Nagkaroon ng iba't ibang punong kahoy, may mga animals. Nagkaroon ng order. Yun yung logos, the Word of God, bringing order out of the chaos. Yun yung word ng Panginoon. The logos brings harmony. The logos gives order to the universe. Yun yung logos. In the beginning was the Word, and the Word is God. Yung ating Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. So sa John chapter 1 verse 1, kung titingnan po natin yung concept na ito, nagpo-portray na si Jesus as the divine principle through which all things were created. Sa pamamagitan ng salita, nagkaroon ng creation and the source of life. Sino ang source ng ating buhay? Ang Panginoon. Ang source ng buhay ng tao ay ang Diyos. Ang source ng liwanag ay ang Panginoong Diyos. So, logos, the word, it's the thought, no principle or speech or the reason or the plan. Sabi ni John, ang ina-attribute po yung Gospel of John na sinulat po ni John the Apostle. Sabi ni John, goes into detail about Jesus being the same substance, kapareho ang sangkap ni Jesus with the Father. Notice that Jesus is the beginning, is the beginning. Ang reference po dito, present siya sa creation, co-creator ng Diyos Ama, ang ating Panginoong Jesucristo. He was with God. Kasama niya ang Diyos. Diyos Ama ni Jesus Christ. Co-equal siya sa position. Diba? In the Holy Trinity. He was God. Ang reference dito, being fully God, fully human. Naging fully na tao siya, pero fully God. And Jesus, who is fully God, an active participant sa creation. Inuulit ko po ulit. Siya yung namatay sa krus. Siya yung nagsakripisyo para sa bawat isa sa atin upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kung titingnan po natin sa verse 3, ulit, all things were made through Him. Lahat ay nangyari, lahat ay nagawa sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi sa verse 4, in Him was life. In Him was life. And the life was the light of men. Sa Kanya ay may buhay. At ang liwanag, at ang buhay na ito ay liwanag para sa bawat isa sa atin. He enlightens your mind. Siya yung nagpapaliwanag, nagpapaunawa sa atin. A life apart from Jesus ay yung buhay na nasa kadiliman. Ang ibig sabihin po, kapag wala tayo kay Jesus, walang buhay. Pag wala tayo kay Jesus, tayo ay nasa kadiliman. Pagka-imagine natin, tayo ay nakapikit, madilim, wala tayong nakikita, hindi natin alam ang direksyon
direksyon. Kasi tayo ay nadidiliman. So kapag wala ka kay Jesus, madilim ang kapaligiran, walang buhay ang kapaligiran. Dahil wala ka sa Panginoon, wala ka sa Word, wala ka kay Jesus. You cannot see, hindi mo makikita kung saan ka pupunta o kung ano ang iyong gagawin. Hindi mo nakikita kasi madilim. Bakit? Wala kang Jesucristo. Wala kang Diyos. Kaya ano ang gagawin ng tao? Ipakilala ang liwanag na ito, ang salita na ito, ang makapangyarihang Diyos sa tao, upang ang mga nadidiliman ay maliwanagan. Upang ang mga nagugulumihanan ay magkaroon ng maliwanag na tatahaking na daan. Kailangan si Jesucristo. Kailangan ang liwanag ng Diyos. Kung wala ang liwanag ng Diyos, walang buhay at walang liwanag na makikita. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Sa verse 5. And the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Yung liwanag na meron ka. Sabi mo sa katabi mo, yung liwanag na meron ka. Liwanag na meron ka. Hindi ma-overcome po ng kadiliman. Amen. O, tingnan niyo po, imagine ninyo, may liwanag. Kahit gaanong kadiliman ang ilagay dyan, sa liwanag ni Jesucristo, hindi niya matatakpan ang liwanag ng ating Panginoong Jesucristo. If you are in Him, you are living for Christ. If you are in Him, and if you are living for Christ, you will stand out. Makikita ka. Bakit ka makikita sa gitna ng kadiliman ng mundong ito? Sapagkat yung liwanag ni Kristo ay nasa iyo. Nagliliwanag ka dahil kay Jesucristo. Kung ikaw ay namumuhay ayon at kapiling mo si Kristo, nasa iyo si Kristo, meron kang liwanag. You'll be a bright light in a dark world. Sa madilim na mundong ito, magliliwanag ka. Kaya yung mga Kristiyano, excited lang yan lagi. Excited ba kayo lagi? Na kapag lalabas kayo o maski sa loob ng tahanan ninyo, nagliliwanag ka. Hindi yung kapag nakita ka na ng asawa mo, nagdidilim na ang kanyang paningin. Kailangan pag nakita ka kung si Kristo ay nasa iyo, may liwanag. Nagliliwanag ka. Kahit saan ka magpunta, may liwanag. Hindi liwanag na galing sa iyo, kung hindi liwanag that comes from Jesus na nasa puso mo. Liwanag ni Kristo na nasa puso mo. If you are a Christian, people should know it. Kung Kristiyano ka, alam dapat ng mga tao na Kristiyano ka. Hindi pwedeng pareho lang ng hindi. Kailangan, bakit? Because you live differently. Iba ka mamuhay. Iba ang prinsipal mo sa buhay. Iba ang paninindigan mo. Nagliliwanag ka nga. If you are a Christian, hindi ka nagpa-participate ng mga nakasanayan ng sanlibutan. Kapag ang liwanag mo ay si Kristo, hindi ka sumusunod sa takbo ng mundong ito. Kung hindi, ang kagustuhan lang ng Diyos ang ginagawa mo. Kung ang liwanag ni Kristo nasa iyo, hindi mo tatanggapin yung mga cultural trend. Ano ang trending ngayon? Gagaya ako kasi ito ang uso ngayon. Oh, may nakaka-relate ba? Uso ito ngayon, gagawin ko. Pero kung liwanag mo si Kristo, hindi ka madadala sa mga uso-uso ngayon. Kung hindi, ang puso at isipan mo
ay naka Yesu Kristo. You have the light of Christ. Meron ka noong liwanag na nagmumula sa ating Panginoon. Your allegiance is to God. Your allegiance is to Jesus. Hindi yung uso. Hindi yung nakasanayan ng mundong ito. Kung hindi, kung ano yung pinagagawa sa iyo ng Diyos, madali lang po talaga masway. Sway with me, dance with me. Madali masway sa gawa ng mundo. Kaya kailangan focus ka lang sa liwanag ni Kristo. At dadaanan mo dapat yung mga salita ng Diyos, liliwanagan ka ng salita ng Panginoon. Yung source ng buhay, yung source ng light, ng liwanag, na nagsashine sa kadiliman, cannot be overcome ng kadiliman. Yung liwanag na meron ka, kapatid, hindi ma-overcome ng kadiliman. Panindigan mo yan bilang isang Kristiyano. Hindi ka dapat madala ng takbo ng sanlibutan. Praise the Lord. So, verse 6. Sabi sa John chapter 1, verse 6, there was a man sent from God whose name was John. Sinasabi ni John the Apostle na merong isang John. Sino yung John na isa? The Baptist. Was sent from God to bear witness to the light. Siya yung testify ng liwanag. Sino ang liwanag na ito? Ang Panginoong Jesucristo. So that all might believe through Him. Upang maraming manampalataya sa pamamagitan ng pag-witness, pag-testify, pagsaksi ni John the Baptist. John the Baptist job, anong trabaho ni John the Baptist? Is to point people to Christ. To point people where to go in order to see the light. He came as a witness to bear witness about the light that all might believe through Him. The Christian cannot convince or convert. Si John, hindi niya kayang kumbinsihin yung tao, ang Diyos lang. Kaya lang, ang ginagawa ni John, yung pinagagawa lang sa kanya ng Diyos, na sabihin sa mga tao na ito si Jesucristo. Kaya tayong mga tao, tayong mga binago ni Kristo, ang trabaho natin is to bear witness, to testify about the light, kagaya ni John, to testify about the light. Kung sino ang nagliligtas sa tao? Ang Panginoong Diyos. Sino ang nagko-convert sa tao? Nagbabago ng buhay ng tao, nagbabago ng paniniwala ng tao? Si Jesucristo. Tayo yung nagte-testify. Tayo yung nagsasabi na ito ang sinasabi ng Diyos. Ito ang naranasan ko kay Kristo. Kaya kailangan manampalataya kay Kristo. Tingnan niyo po sa verse 7, He came as a witness to bear witness about the light, at so that all might believe through Him. Verse 8, He was not the light, but to bear witness about the light. Hindi siya ang liwanag. Kung hindi tayo ay saksi ng liwanag, bearing witness about the light, dapat willing ka to tell the truth. Dapat ikaw ay ready na sabihin ang katotohanan kahit na sa tingin mo i-reject ng tao yung sasabihin mo. Kailangan willing ka na sabihin sa taong iyon, sabihin sa mga tao na wala pang pagkakilala sa Diyos at ipakilala si Kristo sa kanila. Kagaya ni John the Baptist, we are not the Word. Hindi rin tayo yung liwanag. However, we are called to bear witness about the light. Mag-endure tayo ng difficulties. Yung pag-bear ng light, bearing witness ba na?
Yung pag-witness, yung pagsaksi, ang ibig sabihin niyan, kailangan, kaya mo i-endure yung difficulties. Kaya mong tiisin yung hirap. Madali lang talaga sumunod sa Panginoon kung madali lang ang pinagagawa. Pero kung mahirap na, kailangan mo tiisin yung hirap. To persevere, upang ma-testify mo, upang makapagsaksi ka, at sabihin mo na si Kristo ang katotohanan, ang salita ng Diyos ay Diyos, na si Kristo ay Diyos na nagliligtas. People need to know Jesus as Lord and Savior. Kailangan tayong mga liwanag, tayong nakakilala kay Kristo, ituturo lang po natin sa tao si Kristo. Hindi tayo. Hindi ako, kung hindi si Kristo. Kaya lalo na yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos o tayong naghahayag ng salita ng Diyos, ang credit po hindi sa akin, kung hindi sa Diyos. Lagi nating aalalahanin, anuman ang ginawa natin, anuman ang ginawa natin para kay Kristo, ituro natin kay Kristo, huwag sa iyong sarili. Huwag sa iyong sarili kung hindi kay Kristo. Dahil hindi ikaw ang magaling. Hindi ikaw ang magaling. Si Kristo lang ang magaling. We must spread the word so that people may believe. Upang ang mga tao ay maniwala at manampalataya sa ating Panginoon. Dahil ang tunay na liwanag ay ang Panginoong Hesus Kristo, nagbibigay ng liwanag sa bawat isa sa atin. Napunta siya sa sanlibutan. Naging laman, naging tao, upang tayo ay liwanagan ng ating Panginoon. Hebrews chapter 1, verse 3. Sabi po rito, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature, and He upholds the universe by the word of His power. Grabe! He is the radiance. Siya yung liwanag. Siya yung nagniningning ng kaluwalhatian ng Diyos. Sino yung siya? Si Hesus Kristo. Siya yung nagniningning ng kaluwalhatian ng Diyos. Sabi sa John chapter 8 verse 12, again, Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Whoever follows me will not walk in darkness. Kaya wala pong anak ng Diyos na natitisod. Sabihin mo, walang natitisod na anak ng Diyos. Walang natitisod na anak ng Diyos. Sapagkat kung natisod ka, walang liwanag. Ibig sabihin, sa dilim ka naglalakad. Wala namang natitisod na maliwanag. Ang liwanag ni Kristo, hindi ordinaryong liwanag. Hindi ordinaryong liwanag na nakikita natin sa labas. Ang liwanag ng Diyos ay liwanag na kahit na konting di mo rin maipaliwanag. Kaya walang natitisod. Kaya walang pwede mag-excuse na natisod ako. Kung ang liwanag mo si Kristo, walang katitisuran. Dahil ang liwanag ni Kristo ay ang kanyang mga salita. Hallelujah. So Jesus, nagsalita si Jesus, I am the light. Ako ang liwanag. Kaya doon lang tayo titingin sa liwanag ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ang tunay na liwanag ay namumuhay na sa iyong puso. The true light is living in you. Kaya dapat yung mga anak ng Diyos talaga nga naman nagniningning sa liwanag, yung kanyang katauhan, yung kanyang pananaw sa buhay maliwanag, hindi madilim, yung kanyang tinitingnan, yung kanyang desisyon maliwanag, hindi yung malabo.
naliliwanagan ng liwanag ni Kristo. Kaya hindi pwedeng sabihin, lumiko ka sa kaliwa, lumiko ka sa kanan. Na hindi naman yun yung direksyon na pinagagawa ng Diyos. Ang ibig sabihin, hindi yung liwanag ni Kristo ang dinaanan mo, kundi yung liwanag mo lang. Ito lang ang gusto kong gawin. Lord, tsaka na po nakikita ko naman, Lord, pero hindi to po muna ako. Kung ikaw ay naliliwanagan ng Diyos, doon, yun ang lakaran natin. Ang tunay na liwanag is living in you. Nasa iyo ang tunay na liwanag. 1 John chapter 2 verse 8, at the same time, it is a new commandment that I am writing to you, which is true in Him and in you, because the darkness is passing away, and the true light is already shining. Yung tunay na liwanag, nagliliwanag na sa iyo, kapatid, dahil si Kristo na tinanggap mo, nasa iyong puso na. Kung nagkakamali ka man, ang Diyos na liwanag ay patuloy na itatama at itatama ka. Dahil ganoon ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak. Hindi niya hahayaan na mapariwara. Basta't ang tunay na liwanag ay nasa iyo. Ano yung dala ng tunay na liwanag? Love. Ano yung dala ng tunay na liwanag? Love for people. Love for the truth. Love for God. Yun yung dala ng tunay na liwanag. Kaya ang may tunay na nililiwanagan ng Diyos, punong-puno yan ng pag-ibig, punong-puno yan ng katapatan, punong-puno yan ng salita ng Diyos, punong-puno yan ng katotohanan ng salita ng Panginoon. Because the truth and the light is in them. In him or in her. Diba? Tama ba? Tingnan natin sa verse 10. Pag tinignan natin sa John chapter 1 verse 10, He was in the world, and the world was made through Him, yet the world did not know Him. Nasa mundo siya, nagsalamuha sa atin, nagawa ang sanlibutan dahil sa Kanya, the Word. Pero yung mundo, hindi siya kinilala. Hindi siya kilala. Sa verse 11, He came to His own. Pumunta siya sa Kanyang sarili, sa Kanyang bayan, sa Kanyang kababayan, sa Kanyang mga anak, sa Kanyang minamahal. And His people did not receive Him. Hindi siya tinanggap, ni-reject siya ng mga tao. Hanggang ngayon, nire-reject siya ng mga tao na walang ayaw kilalanin ang liwanag ni Kristo. Bakit po? Bakit kaya? Bakit kaya hindi siya tinanggap? Bakit kaya ayaw nila maliwanagan ang liwanag ng Panginoon? Sapagkat sa John chapter 3 verse 19, ano ang nakasulat doon? And this is the judgment. The light has come into the world, and the people loved the darkness rather than the light, for their works were evil. Ang gawain nila ay kasamaan, kaya ayaw nila sa liwanag. Minahal nila ang kadiliman, ginusto nila, pinili nila. Dito lang ako sa dilim upang hindi ako makita. Dahil ang ginagawa ko ay evil. Dito ko gusto sa kadiliman. Ayoko ng liwanag. Nireject nila si Jesus. Hindi nila tinanggap yung liwanag. Sabi sa verse 20 ng John chapter 3, For everyone that does wicked things hates the light, and does not come to the light, let his works should be exposed. Ayaw niya ma-expose. Ayaw niya malantad yung kadiliman na kanyang ginagawa. Kaya ayaw niya sa liwanag. Ayaw niya tanggapin si Jesus. Alam mo noon, may kaibigan ako nagsabi sa akin,
Sabi niya, Julie, pwede ba huwag ka muna sa akin mag-preach? Huwag muna ngayon. Alam niya ang liwanag. Alam niya ang tama. Pero ayaw niya marinig. Ni-reject, ayaw tanggapin. Bakit? Gusto niya pa na manatili sa kadiliman. Ayaw niya malantad. Ayaw niya ma-expose. Dahil alam niya kapag nalantad at na-expose, maaalis siya doon. Malalantad. Ayaw niya pang talikuran. Kaya ni-reject si Jesus. Kaya ayaw nila tanggapin si Jesus. Sapagkat ayaw nila na sila ay naliliwanagan. Sabi sa verse 12 ng John chapter 1, but to all, sa lahat, who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. Sino lang ang bibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos? Yung mga tao na tumanggap kay Kristo, na gusto na siya ay maliwanagan. At sino yung hindi tumanggap kay Kristo, yung ayaw maliwanagan? Kaya kapag hindi tinanggap si Jesus, nireject si Jesus sa kanilang buhay, wala silang karapatan na tawagin ang Diyos Ama na Ama. Wala silang karapatan na maging anak. Yung mga anak ng Diyos, tayo lahat naman tayo, anak, di ba? May mga magulang tayo. Anytime tayong lumapit sa magulang natin, makakalapit tayo. At kung ano ang pag-aari ng magulang natin, pag-aari natin. Ganun sa Diyos. Lahat ng meron ang Panginoon, ng privileges, lahat ng kayamanan na inilaan, nasa atin, sa atin yun, because tayo ay mga anak ng Diyos. What a privilege! What a joy na malaman na I have the right. May karapatan ako. Anak ako ng Diyos. Ang pag-aari ng Diyos ay akin. He has given me the right to become a child of God. Hallelujah! At ang Diyos na ito ay hindi basta Diyos. The Creator of the universe. Puno ng pagmamahal. Puno ng kapangyarihan. Puno ng liwanag. You have given the right to become children of God. Sabi sa verse 13, you were born not of blood, nor of the will of flesh, nor of the will of man, but of God. Ipinanganak tayo, hindi sa dugo, hindi sa laman ng tao. Pinanganak tayo ng Panginoong Diyos, hindi sa kagustuhan ng laman, hindi sa kagustuhan ng tao, kung hindi sa Espiritu ng Diyos. Ang Diyos ang nagsasabi. Ang kapangyarihan ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos. People who heard, the people who obeyed, the people who followed, at naniniwala sa Panginoong Jesucristo, na ang Jesucristo ito ay anak ng Diyos. At kapag pinanampalatayanan natin, meron kang buhay sa pangalan ni Jesus. Buhay. Ang buhay, kapatid, hindi lang dito sa lupa. Kasi ito may katapusan. Isang araw, pwedeng kunin na ng Panginoon ang lupang ito na kinalalagyan natin. Pero may buhay pa na walang hanggan, kapiling ang Diyos. Yun ang sinasabi dito, yung life, life and life. Kailangan maniwala tayo kay Jesus as Lord and Savior of our lives upang yung buhay na ito ay ma-enjoy natin. He was rejected. Pero
binigyan ng pagkakataon ng Diyos ang mga taong tumanggap sa Kanya to become children of God. Sabi sa verse 14, "And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, glory as the only Son of the Father, full of grace and truth." Verse 15, "John bore witness about Him and cried out," ito yung isinisigaw ni John the Baptist, "This was He of whom I said," ito yung sinasabi ko sa inyo, "He who comes after me ranks before me." Itong sinasabi ko sa inyo ay nauna na sa akin noon pa man, because He was before me. Nauna na siya sa akin, sabi ni John. Ibig sabihin, noon pa man naroon na si Jesucristo. Balik tayo sa verse 14, the Word. Sino yung Word dito? Jesus Christ dwelt among us. Nanirahan sa atin ang ating Panginoong Jesucristo. Diba sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, "Do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you?" Jesus becoming flesh means that God dwells with His people permanently, never leaving us alone. Hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon. Verse 16, "For from His fullness we have all received grace upon grace." Ito yung sinasabi. Ano yung grace upon grace? From Jesus' fullness, we receive a continuous overflowing supply of grace. Overflowing, constant, permanent, overflowing, ongoing stream of God's favor, of God's grace. Yung grace ni Lord, yung pagmamahal ng Diyos, yung salita ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, dumadaloy sa ating overflowing, non-stop. Sabihin nyo, non-stop. Continuous. Tuloy-tuloy. Yun yung grace ni Lord sa iyo at sa akin. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Overflowing. Kaya kapag sinabi sa iyo, grace upon grace, favor upon favor, ibig sabihin, overflowing, non-stop, grace, grace. Yung pagmamahal, yung pag-ibig, yung biyaya ng Diyos, yung katotohanan ng Diyos, dadaloy sa'yo like a spring of living water mula sa puso mo, nag-uumapaw ang pagmamahal ng Diyos. Kaya walang katiting man lang na pagdududa na mangyayari sa puso at isipan mo when the grace of God is overflowing your life. Bakit? Puno yan ng truth ni Lord Walang walang evil na mananatili sa puso ng tao. Bakit? Ang liwanag ng Diyos ay nasa iyo. Grace upon grace, favor upon favor, dumaloy sa iyong buhay. Kaya practicein natin lagi yan. Kapag may nasalubong ka, alis ka sa bahay, sa mga anak mo, sa mga ano sa buhay, lagi mong banggitin by the power of the Word of God. Sabihin mo sa Kanya, grace upon grace, favor upon favor be with you. Overflowing blessings, release the blessings. Alam mo, may kapangyarihan sa Word ng Panginoon. Hindi sa word ng tao, sa word ng Panginoon. Kaya kung may bibigkasin ka man, bigkasin mo yung word ng Panginoon. Because there is power in the word. Jesus Christ is the word. Jesus Christ is the power. The Spirit of God is in you. Express and speak the word. Kapag may pagdududa sa isip mo, alisin mo at sundan mo ng pananampalataya from the truth of the Word of God. Ano yung pagdududa? May nararamdaman ka, nagdududa ka, may sakit ka. Speak the Word. Sabihin mo, you are my healer. Jesus, by the stripes of Jesus, I am healed in Jesus' name. Speak the Word. There is power in the Word because the Word of God is God Himself. Hallelujah! Kaya maski yung
pag-iisip ng pangit sa kapwa mo, mawawala lahat yan. Yung darkness, mawawala dahil ma-overcome ng light. Kaya hindi mananalo yung darkness. Sa light, meron tayo. Kung may pagdududa sa isip mo, may nagsasabi ng hindi maganda sa'yo, hindi yan matatakpan niya ng liwanag ng Diyos. Tatanggalin lahat ng pangit. Kaya mas lalo ka gaganda, mas lalo ka babata, mas lalo ka kikinis. Kikinis ang kalooban mo. Kikinis pati pisngi mo. Kikinis. Pag ngumiti ka, dito ka ngumingiti. Hanggang doon nakakarating. Sapagkat the glory of God is in you. The power of God is in you. Naglayas ka dito. At doon gumaling. Because the power of God is in you. Speak the word. The word is God Himself. Kaya lalo na sa mga parents or sa mga anak, kung ang parents nag-speak ng blessing sa mga anak, speak blessings to your parents, to your loved ones. Speak blessings kasi there is power in speaking the word, the promises of God, the grace of God. Tandaan natin, the grace of God is constant, permanent. Natin na tayo matapos. Verse 17, for the law was given through Moses. Yung batas noong binigay kay Moses, kaya nagtayo si Moses ng tent na tinawag na tabernacle. At sabi doon, si God naroon si God sa loob ng tabernacle at pinaniniwalaan lahat, naroon nga ang Panginoon. Pero sabi dito, grace and truth came through Jesus Christ. Yung grace at saka yung katotohanan ay nakarating sa pamamagitan ni Jesucristo. Where Moses provided the first tabernacle, pinakaunang tabernacle na ginawa, and place that God dwelt among His people, Jesus literally dwelt or tabernacled, nanirahan among us as the ultimate picture of God's glory and grace. Ultimate picture of God's glory and grace. Jesus dwelt among His creation during His lifetime. Di ba tumira si Jesus sa sanlibutan? Kasama nga yung mga tao, nakisalamuha si Jesus. Pero nung siya ay umakyat sa langit, pinadala nung nandun na siya sa kanan ng Diyos Ama, pinadala niya sa atin ang alin? Holy Spirit. To be with us nung siya ay na-resurrect na. Pinadala niya sa atin ang Holy Spirit. Sino na ang nananahan sa atin? The Holy Spirit. Ang banal na Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin na ngayon. Verse 18. No one has ever seen God. The only God who is at the Father's side. Sino yung nasa Father's side? Jesus Christ. He has made Him known. Ipinakilala ni Jesus sa atin ang Ama sa langit. He is the exact representation of God the Father. Jesus Christ is the exact representation of God the Father. Colossians chapter 1 verse 15. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Pag nakita mo si Jesus, nakilala mo si Jesus, nakilala mo na ang God the Father, invisible God. Si Jesus ang exact representation. So John chapter 12 verse 45. And whoever sees me, sabi ni Jesus, sees Him who sent me. Nakita mo na rin kung sino yung nagpadala sa akin, sabi ni Jesus. The Father God, whom our adoration belongs. Ang ating Ama sa langit.
Kapag nakita natin si Jesus, we believe in Jesus, we trust in Jesus, we follow Jesus, yun na rin ang nakita na rin natin ang ating Ama. And lahat ng paggalang at pagrespeto at pagsamba, He deserved it. He deserved it. He deserved it. So si John, yung binasa natin na John chapter 1 demonstrates that Jesus is God. Kung titingnan po natin sa John chapter 1 verses 1 to 5, sabi doon, Jesus is with God. He is the co-creator. He is the life and He is the light. Pag tinignan natin sa verses 6 to 8, sabi doon, John, a man sent from God to bear witness about the light. Inutusan, pinadala ng Diyos Ama si John upang magsumaksi sa Panginoong Jesucristo na siyang liwanag. Sa verse 9 to 11, He was rejected by His own. Sa verse 12 to 13, to all who believe in His name, He gave the right to become children of God. Verse 14 to 18, Jesus reveals God. Jesus is with God. Jesus is the life and the light. He gave the right to become children of God to those who believe. And Jesus reveals. Pinakita ng Diyos, ang Panginoon, ang katauhan ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesucristo. Praise God. So sa mga pre-believer, bago pa lang, hindi pa kilalang tunay ang Panginoon. Ang tunay na ilaw ay nagbibigay liwanag na dapat na panampalatayanan upang ang nasa kadiliman ay maiahawang tungo sa liwanag na walang hanggan. Tanggapin siya at kilalanin ang Panginoon na buhay at ikaw ay bibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. At para naman doon sa tayong mga mananampalataya, patuloy tayong manampalataya sa Panginoon. Maging daan ka upang marami pa ang makakilala sa Panginoon. Bilang salita, nagligtas sa sangkatauhan. Ituro ang tunay na liwanag. Ituro mo kapatid ang tunay na liwanag sa iyong mga anak, sa iyong kapitbahay, sa iyong kaibigan, at ipamuhay mo ang pananampalataya sa ating Panginoon. God's Word is the way in which God accomplishes things. Yung salita ng Diyos, yun yung kapangyarihan, kaya na-create ang sanlibutan. Dineclare ni John that Jesus is God's Word. He was with God in the beginning. He is the agent of creation and continues to give life and light. Patuloy na nagbibigay ng buhay at liwanag sa sanlibutan. John chapter 1 verses 4 to 9. So God's eternal Word has become human life. Ito na nga ang Panginoong Jesucristo, the life of Jesus. Ulitin ko po. The Father speaks. The Son is the Word that is spoken. Yung Word na lumabas, the Word, Jesus Christ. And the Spirit is the breath of God which carries forth the Word. Yung breath ni Lord God, yun yung Holy Spirit na nagdadala ng Word. So the Father and the Son and the Holy Spirit is one God. Kaya pag nag-pray tayo, Father God, in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, we come before you, O Lord, one God, forever and ever. Amen? Amen. Praise God. So Jesus' words and action reveals God's nature. So pinakita ni Jesus yung nature ng Panginoon, yung love ni Lord, yung compassion ni Lord, yung power ng Panginoon, pinakita ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesucristo. Hebrews chapter 1 verse 3, ulitin ko po. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. And He upholds the universe by the word of His power. Challenge. Now, ngayon, that you know, alam mo na, who is the Word
news to the world, how would you respond? Paano ka tutugon sa panawagan ng Diyos sa iyo na mag-aral ka ng kanyang mga salita, na magbasa ka ng kanyang mga salita, na manatili ka sa kanyang mga salita, na i-enjoy mo ang kanyang mga salita because His Word is God Himself. Ang salita. Ang kanyang dala ay buhay na walang hanggan. Sabihin niyo, buhay na walang hanggan. Yun ang dala ng kanyang salita. To know Him is eternal life. Ulitin natin, to know Him is eternal life. Buhay na walang hanggan ang makilala si Kristo. Alam niyo po, may nabasa ako, nababasahin ko dito sa inyo, kung gaano ka-powerful itong si Jesus. Pa-flash ni Tim. Kinopya ko, babasahin natin, who is Jesus? Pero totoong-totoo sa kapangyarihan ng kanyang mga salita, nasa Biblia, who is Jesus? Ayan po, sabi dito, in chemistry, He turned water into wine. In biology, He was born without the normal conception. In physics, He disproved the law of gravity when He ascended into heaven. In economics, He disproved the law of diminishing return by feeding 5,000 men with 2 fish and 5 loaves of bread. In medicine, He cured sick people and blind without administering a single dose of drugs. In history, He is the beginning and the end. In government, He said that He shall call Wonderful Counselor, the Prince of Peace. In religion, He said, no one comes to the Father except through Him. Jesus had no servants, yet they called Him Master. Had no degree, yet they called Him Teacher. Had no medicines, yet they called Him Healer. He had no army, yet kings feared Him. He won no military battles, yet He conquered the world. He committed no crime, yet they crucified Him. He was buried on tomb, yet He lives today. Because He lives, sabi sa awit, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. And life is worth living because He lives. Tumayo tayong lahat at purihin natin ang Panginoon. Life is worth living because Jesus, you live. Lahat ng takot, lahat ng pangamba ay wala na sapagkat meron akong Diyos na pinaglilingkuran, ang aking Panginoong Hesukristo. Ang Diyos na buhay, ang salita ng buhay, ang Diyos na nagliliwanag. Kaya Lord, we come before you today. We surrender our lives to you, Father. Alam po ninyo at batid po ninyo. Kilala ninyo kami, Panginoon. Ang gusto lamang namin is to continually ma-surrender, Panginoon, ang aming mga buhay sa iyo lamang. You deserve, Panginoon, to be praised and to be served. Salamat po, O Panginoon, sa iyong mga salita na nagbigay liwanag sa amin. Thank you, Father God, for the power of the Word, O Diyos. For the power of the Holy Spirit na nananahan sa bawat isa sa amin. Na because you are in our hearts and in our lives, no weapons formed against us will prosper.
prosper in the name of Jesus. Kaya masaya ang buhay. Kaya Panginoon, maaliwalas, masigla, masagana, sapagkat ang biyaya at biyaya ay dumadaloy. Ang pabor at pabor dumadali sa aming mga buhay because you live. Thank you, Jesus, for staying and living in our lives. Let the light shine. Shine. Oh, let the glory of the Lord shine in our lives. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine. Oh, Jesus, shine. Shine, Jesus, shine in our lives, in our hearts. Arise, shine, for your light has come. Thank you, oh God. Thank you for the light na walang pwedeng makapanaig sa liwanag. Meron kami, O Diyos. Thank you, Jesus. Gamitin niyo nga po ang bawat isa sa aming Panginoon as we continue to shine for you, O God. Na maipakilala ka, maipresent ka sa mga kakilala, sa mga tao, masabi namin, how great are you, O Lord, that you are the God who saves. You are the God who loves so much. Na masabi namin sa mga tao that whoever na lumapit sa iyo at manampalataya sa iyo ay may buhay. Buhay na walang hanggan. Kaya Panginoon, ang mga kamay na ito, Panginoon, na nakataas sa iyo, Panginoon, ang buhay na ito na nakatayo sa iyong harapan, O Diyos, magliwanag at maging kagamit-gamit upang ma-expand pa po, Panginoon, ang iyong kaharian, upang marami pa ang makakilala sa iyo at magamit po ang buhay namin for your glory and for your honor. Lord, hayaan niyo po na walang ibang maitataas sa aming mga buhay kung hindi ang iyong pangalan lamang, aming Panginoong Jesus. O, nakasurrender ang aming buhay sa iyo sapagkat marami ka pang gagawin sa aming mga buhay. We will become vessel, Panginoon. Daluyan ang iyong kapangyarihan, daluyan ang iyong kayamanan, daluyan ang iyong liwanag, O Diyos, daluyan ang iyong kapayapaan, daluyan ang pag-asa, Panginoon. Ang buhay na ito ay magiging empty vessel for your glory, O Diyos. Dadaloy ang kapangyarihan ninyo. Now, in the name of Jesus, let the power of God and the blessings of God and the favor and the grace of God flow like a mighty river in the name of Jesus. Tumaloy from the tip of their tongue, hands and fingers, O Diyos, from the tip of their hands, Panginoon, patungo sa pinakamababa, Panginoon, na parte ng kanilang daliri sa katawan. Dumaloy ang kapangyarihan in the name of Jesus, and by the power of the Holy Spirit, let the power of God overflow in their lives. Thank you, Jesus. Walang takot, walang pangamba, walang pag-aalinlangan, nalalapit sa iyong patuloy, maglilingkod sa iyo, Panginoon, magtatapat sa iyo, O Diyos, paglilingkuran kang kusa, O Diyos, magpapagamit sa iyo, lahat ng ipinagkatiwala ninyo sa amin, ipagagamit namin, O Diyos, for the kingdom cause, O Diyos, O Lord, at ang aming mga labi, ang aming mga mata, ang lakas, ang talino na ibinibigay ninyo sa amin, gagamitin namin, O Diyos, for your glory, O Diyos. Maranasan namin lagi ang katotohanan ng iyong mga salita sa aming buhay. Maranasan namin lagi, Panginoon, Lord, ang iyong mga pangako sa aming buhay at ang pananampalatayang ito sa iyo ay mananatili sa aming mga puso, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po dahil higit pa sa aming inaasahan. Sabi ninyo, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared to those
magiging excited kami, Panginoon, sa buhay namin araw-araw as we obey you, Father. As we obey your words, Panginoon, sa aming mga buhay. As we cling to your word, Father. Habang kami ay nangahawakan namin ang iyong mga promises sa aming mga buhay, we will walk, Panginoon, in your righteousness, O Diyos. Salamat, for you will continue to guide us, the lamp unto our feet and the light unto our path. We will continue to guide us. You will never leave us. You will never forsake us. Kaya hindi kami matatakot, Panginoon, na lumakad ayon sa iyong kalooban. Oh Lord, continue to cover your people with your power, Lord, with your might, with your radiance, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Father. Empower, Lord. Oh, hallelujah. Jesus, how we long to dwell in your presence, Father. Oh, how we long to worship you, Father, and to obey you, oh Dios. Thank you, Lord, for the joy, the peace, and the love, Panginoon, na na-experience namin sa mga oras nito. Thank you for your promises, the katotohanan ng iyong mga salita na mananatili sa aming mga puso at isipan. At i-cultivate pa kung patuloy ninyo, O Diyos, that we may know you deeper and deeper, Panginoon, every day, O Diyos. Thank you, Father God. Lord, ito po ang aming dalangin. Ito po ang aming pagpupuri. Ito po ang aming inaasahan sa iyo. Sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus natin, pagsabi ng Amen. 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 Thank you, Jesus. Nabuti ng Diyos, nabuti ng Diyos sa akin. Nabuti ng Diyos, nabuti ng Diyos sa iyo. Nabuti ng Diyos sa Kanya.